Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan nyo po inyong likod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga kababayan, may plus report po ang isang radio station mga tambay. Dito po sa isa pong retired general na si General Pokis po mga tambay ay inaresto po at meron pong warrant of arrest para po dito sa retired General Pokis mga kabayan. Alamin po natin sa balita at komentuhan po natin. Ibang klase po mga tambay, pag nagpahayag ka ng pagkadismaya sa gobyerno ng binagawang Pilipinas at grabe ang korupsyon na ginagawa po nila sa perang taong bayan, igaganti sa iyo ay kaso inciting to sedition, mga kababayan. Grabe po, ganito po katindi ang binagawang Pilipinas. Protektado po nila ang bawat isa sa kanila umano. Pero ang mga magnanakaw po sa ating bansa ay patuloy po na sigurado at safe na safe, mga kababayan. At walang makukulong umano sa mga kaalyado po yata nila. Hindi kaya? Pakinggan na po natin ang report po ng isang radio station, mga kababayan. Umpisa na po natin. DZMM Radio Patrol Flash Report. Sana umabot. Anong line? Line 3. May flash report si Gabriel Gonzalez. Go, Gab! Alvin at Doris ay sinilbihan na nga ng warrant of arrest. United People's Initiative, lead convener at dating Philippine Air Force Major General Romeo Pokis ngayong araw. Paglapag pa lang nito sa NAIA Terminal 3 mula sa Bangkok, Thailand. Dahil ito sa kasong inciting to sedition at rebellion na isinampa ng PNP CIDG o Criminal Investigation and Detection Group sa Quezon City RTC Branch 77 laban sa kanya. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ang isa sa mga legal counsel ni Pokis, inaasahang dadalhin siya sa Campo Crame para sa karampatang disposisyon at saka dadalhin sa QCRTC Branch 77 para makapagpiyansa. Alvin Adores, isa si Pokis sa mga nag-organisa ng 2 araw na rally ng United People's Initiative sa People Power Monument noong November 16 to 17 kung saan direktang hinikayat ang Sandatahang Lakas o ang AFP na mag-aklas sa pamahalaan. Magugunitang hindi pinahintulutan ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang sanay 3 araw ng rally ng UPI sa PPM dahil sa mga seditious na pahayag ng ilang nagsalita. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, DZMM. Thank you, Gabriel Gonzalez! Yan po mga tambay, ang retired Major General po ng Air Force, mga tambay. Si Major General, si General Pokis po mga tambay ay inaresto na po sa kaso po na inciting to sedition, rebellion, mga tambay. Ibang klase po dahil po nagpahayag po ayon po sa balita ay dahil daw po nag-aaklas at naghihimok ng ang Sandatahang Lakas at mga kapulisan ay bumitaw na sa Pangulo na tinatawag pong bangag at addictus ng kanya pong kapatid na tinatawag na bongit, mga kababayan. Ganyan po katindi sa ating bansa. Kailangan po kasi protektahan po ang gobyerno na mahigit 3 taon na puro pagnanakaw po ang issue at pamumulitika. Kailangan po protektahan po yan. Hindi po kailangan mawala sa kapangyarihan. At hindi po kailangan na mag-aklas ka sa gobyerno na puro pagnanakaw ang issue. Hindi po kailangan sa kanila. Kailangan pong protektahan ang gobyerno na magnanakaw umano. Yan po ang bagong layunin at yan na po ang lakaran ng bagong Pilipinas nila. Kailangan manatili sa kapangyarihan ang naglilingkod na puro pagnanakaw umano ang issue na mahigit 3 taon, mga kababayan. At hindi lang po kay General Pokis po nangyayari yan. Nangyari na po kay dating Pangulo yan, Rodrigo Roa Duterte, nang siya po'y kinidnap at ipinatapo na walang jurisdiction sa The Hague sa Netherlands sa ICC. Hindi po ba? Pilipino
ang nagdakip at Pilipino rin po ang naghatid sa ICC. Ganyan po ang gobyerno po ng binagoongang Pilipinas. Sanay na sanay po mga kababayan sa sinasabi po nila na break the law at bend the law. At yung protection, ganyan po mga kababayan. Hindi ka pwedeng magpahayag ng pag-aaklas sa kanila mga kababayan. Antimano, kakasuhan kanila. Pero ang tanong, ang malawakang pagnanakaw hanggang ngayon, diskaya pa lang ang nakukulong. Pero ang mga nagnanakaw ng mga bilyon-bilyon at daan-daang milyon, pababakasyon-bakasyon lang. Sitting pretty. At may mga bonuses pa. May mga Christmas bonus pa. At marami pa pong mga bonuses sa mga holiday season. Ganyan po kawawalang ya ang mga demonyong yan umano. At darating naman po ang panahon mga kabayan ay malalagpasan din po ni General Pokis po ang ibinibigay po sa kanya na mga kaso ng binagoong Pilipinas at ng mga kapwa niya kabaro. Hindi po ba mga kababayan? Ganyan po katindi ang ating gobyerno. Pagka ikaw ay nagnakaw at kaalyado ka nila umano, safe na safe ka. Wala kang kaso. Wala. Never kang masampahan ng kaso. Lalong-lalo po ang sedition. Never. Mga kababayan, ganyan po katindi sila. Hindi po ba? Mas protektado po ngayon sa ating bansa ang mga magnanakaw umano. Kisa po sa lumalaban at nagpapahayag at kinukundina ang pagnanakaw nila umano at ang napakabulok na paglilingkod nila ng mahigit 3 taon. At ang bisyo na pulburon ay kailangan po hindi kundinahin yan. Kung gumagamit man ng pulburon at coke, ang Commander-in-Chief, mismo ang kanyang kapatid, ang nagpatotoo nito mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang sinapit po ni General Pokis po mga tambay na nagpahayag ng kanya pong pagkadismaya sa gobyerno po ng binagoong Pilipinas. At siya po ay sinampahan ng kaso na inciting to sedition rebellion case mga kababayan. At least nandiyan naman po si Atty. Topacio na tutulong po kay General Pokis mga tambay. At makapagpipiyansa naman daw po ang general, ang retired general mga kababayan. Ito po yung sinasabi po na sinasabing silence martial law umano. Hindi kaya pagka kumundi na ka sa gobyerno, antimano, kakasuhan ka mga kababayan. Pero pag nagnakaw ka ng bilyon-bilyon, sitting pretty ka mga kababayan. Lalong-lalo kung kaalyado ka. Hindi po ba? Ganyan po kabulok ang sistema nila. At yan naman po ay hindi naman po pang matagalan yan, mga kababayan. Darating din po ang panahon, matatapos din at magwawakas din po ang kasamaan po nila. Ang lahat po ay may hangganan. Hindi po ba? Kaya nga'y sinasabi ni Cara David, ang lahat po, mga kababayan, lalong-lalo po kung ang wish ni Cara David ay matutupad sa mga buhaya at magnanakaw sa gobyerno, ay mauubos din po ang mga walang ya na yan. Hindi po ba? Maraming salamat po sa mga nagusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po. Shoutout po sa inyo po kay Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Gayat Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe, Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isan ng Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko. Thank you po. At ingat po kayo sa inyo po mga paggawa, mga kababayan. At syempre po, yung dasal po natin para po sa ating buong sambayanan at sa pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo. Lahat po sana tayo ay mailayo sa kapahamakan
at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. Sa muli po, ingat-ingat po tayo at konting tiis lang po mga kababayan. Matatapos din po ang kasamaan nila at sila po ay darating po ang panahon na sila naman po ang uusigin ng batas mga kababayan. Ingat-ingat po. God bless po. Paalam. Bye-bye.